Yun yung sampal ni Trump kay Bangag. Pero ang punto de vista dito, ang hirap kasi dito kay Bangag walang paninindigan. Akala siguro magsumbong-sumbong siya sa amin sa Amerika, ilulusobin na namin yung China para, "Uy, sige kampihan namin kayo. Okay, ready mga brusko at ang Pilipinas ay, kinakawawa ng China, chu-chu-chu-chu, ihanda ang mga kawal at bangbangin ang, China." So dito nagpapakita na talagang walang balls si Bangag. Bakit ka magsumbong-sumbong? Bakit hindi ka magkaroon ng diplomatic, relationship, 'di ba, between China and the Philippines? Recently pinatawag ni yung, ambassador ng China. Eh, bakit ka na pa nagchika-chika, nagsumbong-sumbong ka pa kay Trump? Puwede ka naman kumustahan lang, "Hello, Mr. President, dudu-dudu." Nagsumbong pa, "Eh, eto yung tension ngayon, inano kami, ni-water cannon kami, nasaktan yung aming mga ganito, ganun." Nagpakalat ka na naman ng fake news sa ating, aking kaibigan Kati Binag, Doc Lorraine Badoy, Jason Sa, at iba pang mga respondents doon kinasuhan ni Trillanes sa kaululan niya. So, nabasura ang kaso, okay, na nila, panindak-nindak ng Bangag administration na gamit nila si Trillanes. Talagang walang kasing Bangag, alright? Nagkaroon, 'di ba, matagal naman na yung eksena diyan sa West Philippine Sea, alright? So, ngayon, mga kababayan, according to, Castro, okay, Castro, according sa Malacanang, according sa kanilang mga minions, ang kanilang mga dogs, alright, ay tumawag daw si US President Trump, okay, kay Bangag nung nandiya-diyan si Marco Rubio, si Rubio ngayon. Mga kababayan, okay, sabi sa ulat, US President Donald Trump on Thursday vowed to discuss the Philippines concerns with Chinese President Xi Jinping in a phone call with President Bangag that came a fresh tensions around the South China Sea. So yung phone conversation between Bangag and President Trump ay pinag-usapan o naganap during ang current global economic and security situation. Sabi ng, ito yung pinag-uusapan, ito ang sabi ng Bangag sa PCO. So inassure daw ni President Trump ang Bangag administration na i-raise niya ang issue, kaguluhan dyan ngayon na ekskrima diyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea o sa Ayungin Shoal, kung saan pinag-aawayan niyang katubigan na yan. Alright? So ang eksena diyan, dahil nandiyan si Rubio, bumisita, 'di ba, during the ASEAN Ministerial Conference, chuchu. So nagkaroon daw sila ng pag-uusap. Ang sabi naman ni Babes Romualdez, kasi magkaibigan sila, ganyan-ganyan, nagkumustahan, chuchu-chuchu. Pero eto yung tanong, akala ko ba, 'di ba? Akala ko ba gusto niyong, makipagbangbangan diyan? Akala ko ba hindi dapat tayo o kayo diyan inuunggoy na mga politiko ng China? Bakit nagsumbong kayo sa amin? Right? Bakit nagsumbong si Bangag? Bakit hindi natin, wag na ako kasali diyan. Bakit hindi solve ni Bangag yung problema? Wala naman kaming kinalaman diyan, idinadamay niyo pa kami na mga nasa Amerika. Ang tapang-tapang ng ilong ni Tariela, bakit hindi ibala yung ilong niya? Ang ulo na kumikintab ni Gibo, bakit hindi niyo ibala? Bakit kayo nagsumbong-sumbong kay Lolo Trump? Ano ang nangyari? Imbis na kampihan kayo namin, isinampal pa kayo diyan ng 12.5% additional tariff, mga kababayan, dahil ayon sa US trade, mga kababayan, ay dahil ang gobyerno ng wait, babasahin ko para sigurado. Right. Da, 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 da.
Okey-doke. Mhm. Dahil ang sinasabi dito ng US Trade Department, ito, the Philippines landed in the highest tariff tier imposed on Southeast Asian importers under President Donald Trump. Latest trade crackdown, joining Singapore, Thailand, and Vietnam in facing additional 12.5% duty on most exports to the United States beginning July 20, actually 2028. Okay? Sa 2028 yan i-impose. Dahil daw ito mga produktong ito ay gumagamit ang Pilipinas o yung mga materials, okay, na ginamit sa particular na mga produktong yun na ini-export dito sa Amerika ay ang mga ginamit na mga nagtrabaho doon ay pinwersa o underpaid. Kumbaga, or ni human traffic from China or sa Pilipinas, di ba? The reason why na in-increasean ang Pilipinas ng 12.5% dahil gumamit ito ng forced labor o underpaid. Kumbaga, hindi tama na pagtrato sa mga manggagawa. Yan yung explanation dyan ng USTR, okay? O States Trade, okay? Yes, oh, yan. 12.5% mga kababayan, talagang bonggang-bongga ang sampal sa Pilipinas after ni Bangag magsumbong-sumbong dito sa amin, kay Lolo Trump diyan sa Amerika. Okay? Dahil dito, pinaniniwalaan ng US Trade, mga kababayan, na yung mga produkto, mga particular na produkto na inaangkat dito o pinupunta dito ay ginamitan nga ng malupit, okay, na forced labor o mga biktima ng human trafficking, yung mga manggagawa from even from the Philippines or yung mga materials nga, let's say siguro, tela, sinulid o kung ano man from China. Yun yung sampal ni Trump kay Bangag. Pero ang punto de vista dito, ang hirap kasi dito kay Bangag, walang paninindigan. Akala siguro magsumbong-sumbong sa amin sa Amerika, ilulusubi na namin yung China para, uy, sige, kampihan namin kayo. Okay, ready mga brusko at ang Pilipinas ay kinakawawa ng China, chuchu, ihanda ang mga kawal at bangbangin ang China. So dito nagpapakita na talagang walang balls si Bangag. Bakit ka magsumbong-sumbong? Bakit hindi ka magkaroon ng diplomatic relationship, 'di ba, between China and the Philippines? Recently, pinatawag ni yung ambassador ng China. Eh bakit ka na pa nagchika-chika, nagsumbong-sumbong ka pa kay Trump? Pwede ka naman kumustahan lang, "Hello, Mr. President, dadududo." Nagsumbong pa, "Eto yung tension ngayon, kami, ni-water cannon kami, nasaktan yung aming mga ganito, ganun." Nagpakalat ka na naman ng fake news. O tignan niyo, sinampal ng Pilipinas ng 12.5% additional tariff. Eto yung resulta kapag weak ang presidente. Yan ang isama mo sa SONA, Bangag. Okay? Isama mo, pasok sa SONA mo yang hayop ka. 'Di ba? Tama ba yan? Habang bagsak ang piso, sabi ni Michael Bryan. Bakit ka magsumbong-sumbong? No. Nagsumbong-sumbong. The President, ang sabi dito ng PCO, ni Taratara, nung tagapagsalita nila, the President updated Rubio on the recent incidents in the South China Sea. The agency added, Rubio was in the Philippines first yan. Nabasa na natin dyan. China claims historic, nabasa na natin yan. So, ganun pa man, mga kababayan, nagsalita tuloy itong from Global Times, no, China state-controlled media. Sinasabi dito, tinanong ang Chinese government kung anong masasabi doon sa press release o optics ni Bangag, ni Marcos Bangag, na nag-usap daw sila ni President Trump, okay, patungkol dito sa nangyayari dyan sa China. Ano ang sabi ng Chinese Foreign Ministry na spokesperson Lin Jian? Okay? We have taken note of relevant reports. The US is not a party to the South China Sea issue. Ibig sabihin, walang kinalaman kami, ang Amerika, dyan sa inyong dispute. Okay? Facts have shown that attempts to make
provocations with the help of non-regional countries will only end up being used as a tool by others and reaping the bitter fruit of their own making. So, parang sinasabi dito ng Foreign Ministry, mga kababayan, ang katotohanan, yung ginagawa daw na provocation o pagpo-provoke, ano ba sa Tagalog ang po-provoke, paghahamon o pang-aasar o pang whatever, ano man ang provocation sa Tagalog. Okay? At humingi ng tulong sa Amerika ay pwedeng end up sa hindi magandang pangyayari kapag ang hindi naman kasali sa kaguluhan ay sumali. Parang gano'n. Tama, mali. So yun ang sumagot. This is like an hour ago. Okay? Ang paggarit-garit sa Ilonggo, hindi ko lang alam sa Tagalog. Ang paggarit-garit daw ng Pilipinas diyan sa South China Sea at magpapakampi, ito yung own words ko, magpapakampi sa hindi naman involved na bansa katulad ng Amerika ay pwedeng mag-end up sa masamang kahinatnan. Leader si Bangag. Wala kasi siyang qualifications or hindi siya nagtataglay ng hindi siya nagtataglay ng isang, ano tawag yan, ng katangian ng isang leader. Dahil nga bangag siya, ang alam niya magsumbong-sumbong, magpo-provoke siya. Ano yun? Pag nasumbong siya kay Trump, magpapadala ka agad ng bang-bang-bang, katulad sa Israel, para bang yun ang gustong gawin. Yun ba ang nakikita ninyo? Yeah, Rona Del Rosario, call a friend. So dahil tayo ay winoter canon at according kay Bangag administration, ang China ang nagsimula na ng hampas. Inakita naman natin sa video na pwede naman sanang mag-usap pero nagtutulog-tulugan si Bangag at itong si Tariela at itong si Gibo ay inalay nila yung ating mga Philippine Navy para makipaghampas-hampasan doon, magtapang-tapangan doon. Hindi kaya ni Bangag dahil wala siyang katangian ng isang leader dahil sabog yung kanyang jutak sa ipinagbabawal na pulburon. Paano tayo lalaban sa China? Yung presidente niyo nagsumbong pa sa Amerika. Wala ba siyang sariling desisyon? Which is wala. Alam natin na ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay si Liza Tanas. At ang mga kabangagan na nakapaligid sa kanya. Dito niyo makikita na basag ang itlog ni Bangag. Supot, hindi gumagana yung utak dito. Oh. Mismo coming from ambassador to the US, narinig na siya mismo na nagsabi na nagkumustahan tapos sinabi sa China. Yung issue dyan sa Ayungin Shoal. Tama ba yan? Asan yung mga sundalo, yung mga sundalong supot? Manindigan kayo, patalsikin nyo na yung amo nyong adik. Imagine nagsumbong-sumbong pa kayo sa amin dito. Anong pakialam namin yan sa gera ninyo kung tutusin? Kung ako ay sa perspective ng isang Amerikano, pakialam namin dyan, ba't gagamitin yung mga resources namin? Sumbong-sumbong kayo, ba't hindi nyo ang tapang-tapang ng ilong ni Tariela, ni Gibo, na huwag nyo kaming inuunggoy sobra na, nagagalit na yung taong bayan, then act now. Ibala ninyo ang maletagang doon sa kanyon. Kung talagang matatapang kayo, mga hayop kayo. Right? Oh. Ano yan, mga palangga? Alright. Thank you, Arcelia. Thank you very much. Alright? So yun, mga kababayan. Dito mo makikita na talagang more than talawan incapacitated ang utak mo, Bangag. Dapat ngayon pa lang, ang mga military, Navy na matatapang, kung meron man matitirang matapang, mga general, ang amo nyo, talawan. Sumbong-sumbong. Tignan nyo ang kapalit, 12.5% tariff. Extravaganza. Sinong mahihirapan yan? Maliban pa sa bagsak ang peso natin. 61.58? Magpi-52 na ba? Right? Paano nyo pa ngayon yan gagamitin? Sa kanyang SONA. Well, gagamitin nyo yung pinsan niya. Di ba? Na si Tambaluslos. So mga palangga, dito mo talaga makikita na ang Pilipinas ay walang sariling, not Pilipinas, sorry. Ang Bangag ay wala sa tamang katinuan at walang sariling paninindigan kasi umaasa lang sa tulong namin. Alright? Yan ang headline ngayon.
Okay? Sa kabilang banda ipinagmalaki, nag-optics-optics si Bangag at si Charis na siyempre nandiyan diyan si, Marco Rubio, ang Senate, ang State Department Secretary, 'di ba, "Uy, binisita tayo, da. Pero sa kabilang banda sinampal tayo ng dagok, kayo pala diyan sa Pilipinas, sinampal kayo ng dagok sa buhay. Right? Yan ang isang tunay na weak na presidente. Kaya naman mga kababayan, wala kasi siyang magamit tungkol sa kanyang ano, sa SONA-SONA niya, sa state of nothing achieved niya. At ang sabi ni John Vic Suput, okay, ang magsusulat o nagsusulat ng State of the Nation message, okay, ng speech, ngiwi na naman dun si Bangag, ay si Bangag daw. Sinong maniniwala na si Bangag magsusulat ng speech niya? Interview niya sa bilyonaryo kay Coring King. Ang sabi ni Cory, mukhang si Corina, na ano pa na na-shock pa si Corina Sanchez. Alright? Si Corina, hindi ko alam kung anti-Bangag kasi galit to kay Bangag dati, di ba? Pero ngayon, mga kababayan, ang question natin, okay, play lang natin. Itong si Corina, in-interview si Bangag. Ay, no, si Bangag, si Supot. Hanapin ko lang yung interview. Ngayon, nagyabang na si Marcos Jr. daw ang nagsusulat ng kanyang script. Kaya si Corina Sanchez mukhang hindi makapaniwala. Na-shock si bakla. Okay? I think, where is that? Here we go. Pakinggan nyo to, maluloka kayo ng bonggang-bongga. Ay naku, niloloko yung aking ay naku, buti na lang ibang computer ko talaga, nagloloko talaga yung computer natin mga palangginging. So tignan lang natin 'to, okay. Alright, tignan natin ang ating studio. Here we go. Okay. Nakita niyo ba 'yan? Okay, share screen. Ang hirap ng one-man show ano? Okay, tignan natin. This is the one. Okay, here we go. Pakinggan niyo 'to. Who has been president? He is the one president I know that writes his own speeches. Ganun ba? So yung mahiya naman kayo, siya talaga Siya yun? talaga yun. Everything. So you can see when he speaks, he really feels it. Alam niya talaga sinasabi niya. He doesn't Sinungaling. deviate, meander. He feels what he says. He means what he says. Shut And up. he's an underrated writer. He's really good at it. Underrated writer. Especially when he Ang putang speaks. ina. Iba-iba po ang mga opinion. May nagsasabi na may panahon pa, may 2 taon pa. May mga nagsasabi naman Kaya na lang. wala nang He is the one president I know that writes his own Maniwala ba speeches. kayo? Okay? Maniniwala ba kayo sa gagong to? Na si Bangag ang nagsusulat ng script niyang hayop siya. Ang ginawa lang ni Bangag, sumingot ng sumingot. Bibigyan lang ng script. Katulad nung pag-interview ko sa kanya, nung ako ay Bangag supporter pa. Hindi sumasalang si Bangag kapag walang advanced question. Yan ang katotohanan. Laging nangihingi ng advance question. Kaya paano mo paniniwalaan itong hayop na ito? Iba-iba po ang mga opinion. May nagsasabi na may panahon pa, may 2 taon pa. May mga nagsasabi naman na wala nang time para isolve lahat ng problema. Ano ang sasabihin niya? So, what is your position on that? No matter who has been president of this Ba't country, yan ang boses mo? Parang there have inipit yung been itlog mo. 17? You never leave everything. No one has ever left the country perfect. So if they say there's not enough time, yes, there's not enough time to solve everything, but there's enough time to solve many May things. laway ka, oh. He is the one president I know Para that sila writes his own Wistro. speeches. Ganun ba? So yung mahiya naman kayo, siya talaga Siya yun? talaga yun. Everything. Sinungaling, di ba? Ayan, mga kasinungalingan, mga kababayan. Alright, so 2 years to go. Matatapos ba ni Bangag? O papantay ang paa niya dahil sa sobrang addiction niya? Diba? Puro kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Ang sinasabi nito, na wala naman daw presidente, wala daw perfect na gobyerno,
at wala rin naman, aalis siya, okay, na may mga nagawa, chuchu-chuchu, basta gano'n, walang perfect. Ano nagawa ni Bangag? Sige nga, ano nagawa ni Bangag? Puro kadyutahan lang, 'di ba? Ano ang nagawa mo, Marcos Jr.? Maliban dito sa kasinungalingan na ikaw magsusulat ng speech, aabangan namin. Ano, idadagdag mo si Tambaloslos? Mga kababayan, eto ngayon yung kanilang pinalabas. Feeling ko hinabol 'yan, yung supplemental, ano 'yun? Ayan, 104 page na supplemental complaint affidavit, okay, ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman. Na ito daw ay yung kanilang allegation at recommendation na iimbestigahan na naman mga palangga si Tambaloslos, si Zaldi at iba pang mga kasama dito sa flood control. Alright? Ngayon, ang question natin, sabi dito, ang mga complaint dyan sa ombudsman ay ang plunder, okay, direct bribery, indirect bribery, paglabas sa Section 3A ng Anti-Graft and Corruption Practices, money laundering, sa ilalim ng Section 4 ng RA 9160, Anti-Money Laundering Act, So, hindi ko na babasahin yung buong kadyatahan ng mga ano na yan, kadyatahang complaint na yan, mga kababayan, laban kay Romualdez at iba pang mga kasamahan. Ang question natin kay Bangag, ito ba ay hinabol? Of course, yes. Why? Bakit sa ombudsman level pa rin? Bakit si Marcoleta dinala kaagad sa Sandigan Bayan? Right? Bakit? Later on, ang posibleng mangyari, after ng SONA ni Bangag, ang sasabihin nila, ay clear na siya. Clear na siya kasi wala namang probable cause. Di ba? So, ayaw nila dalhin. Although pinag-usapan dyan na i-freeze yung mga account, matagal na naming narinig yan na i-freeze ang account ni Tambaloslos. Pero bakit? Ito ang malaking katanungan, hindi dinadala ang bribery, plunder, yung mga nabanggit, anti-graft sa Sandigan Bayan na para makulong na siya sana katulad ng ginawa nila kay Senator Marcoleta, kay Mike Defensor at sa iba pa, di ba? Anyone here? Malinaw na gagamitin lang to. Gawa-gawa lang yan para kunyari maniwala tayo na pinupursigi ng Bangag administration na walang pinsan-pinsan, walang kamag-anak. Yan ang magiging speech niya bukas. Abangan nyo kung mali ako. Mga kababayan, walang kamag-anak, walang pinsan-pinsan. Kaya naman kahapon, nung Biyernes, kunwari, ay pinailan na ng tuluyan ng reklamo si Tambaloslos, ang aking pinsan, sa ombudsman. Para lang may magamit silang what? Political achievement. Milestone ng kabangagan ni Bangag. Then after that, dismiss ang case. Katulad ng ginawa kay Escudero. Na after bumaliktad, katulad kay Joel Hudas. Right? Na after nila bumaliktad, hindi na tumigil na ang investigation. Ang ingay-ingay niyan ni Remulla at sila na si Kilay at itong si Hudas, 'di ba? Hindi nakarating sa Sandigan Bayan. Hindi nila paparatingin 'yan si Tambaloslos. Hindi nila paparating 'yan. Optics lang 'yan. Ang sasabihin nila diyan kasi hindi yung complaint na 'yan, ng supplemental na 'yan, 'di ba? Investigation lang 'yan. Then later on, 'di ba katulad ng ginawa nila in the past, na sinasabi nila walang probable cause doon sa ICI. Remember that? Na sinasabi nila 'yon? Asan na ba yung report na 'yon? Yeah. Okay. So, yung 56 billion na allegation, which is nagpasabog niyan eh. Si who's that? Yung isang una-unang Marine
I forgot his name. Sino nga yung palangga? Yung hindi na natin maano, si Gutesa. Hindi na natin makita kasi mukhang tinakot na nila si Gutesa. 'Di ba? Then si Zaldico. Right? So yan ang unang nag-expose last year. After magsinungaling ni Bangag na may 5,500 control, 5,500 flood control, pinagyabang sa SONA, then after 2 days, bumaha. Hanggang ngayon, baha pa rin. Bagyo na naman din sa Maynila. May nakikita akong mga kababayan natin sa Sarangani. Grabe, tumatawid sila sa lubid dahil nga yung grabe ang taas ng tubig dahil kulang ito sa flood control, mga dam, mga dikes, o paglinis ng mga estero o kung ano pa man, dahil ang pera para dyan na hindi sana kayo bahain ay tinransport na ng pamilyang Bangag sa kanilang mga offshore accounts. Ninakaw na, pinambili na kung ano-ano pa man, tinakas na nila, samantalang kayo ay durog na durog sa baha o lubog na lubog sa baha. Okay? So itong pinag-uusapan natin, 'di ba, last year, based dito sa timeline ng mga pangyayari after mag-SONA ni Bangag, hinagupit nga siya ng natural hinagupit siya ng katotohanan. At nalaman natin na grabe talaga ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hanggang sa lumabas si Diskaya, sinabi ni Diskaya na si Tambaloslos, eto ang mga kongresista, maleta kongresista ay nakatanggap, nag-deliver ng pera ng galing sa DPWH o sa ahensya ng gobyerno. Right? So ano nangyari? Hanggang sa nag-resign na nga si Tambaloslos noong September 2025, then imbestigahan, nagtayo ng ICI Chuchu, 'di ba? Yung independent Chuba investigation na wala naman nangyari. Ang mga mastermind, not really mastermind, yung mga malaking nakakulimbat ng pera katulad ni Bonoan, ginawang state witness, ni Alcantara, ni Bernardo, ginawang state witness. Tapos ang ididiin, sino ngayon? Yung mga brave marines sa testigo, yun yung didiin, yun yung ginigipit. 'Di ba? And now, ang tagal na, 1 taon na si Romualdez na kesyo ganito, kesyo ganyan. At paulit-ulit, malinaw pa sa sikat ng araw, ang statement ni Zaldico na si Romualdez ay nakatanggap o nagdi-deliver ng pera at nagdi-deliver ng pera kay Sandro Marcos, kay Satanas, kay Bangag, kay Pangandaman, kay Bersamin, at sa lahat, kabisado nyo na nga yung mga pangalan na ito, di ba? So, ito ngayon yun. Then, pinagawa nila ng affidavit si Tambaloslos o nag-submit ng affidavit noong October 13, 2025. Nag-submit si Tambaloslos sa Independent Chuchu Commission Infrastructure Eclabush. Then, ano ang nangyari doon, mga kababayan? Ha? Ang sabi pa nga ni Tambaloslos, I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. Then, nagkaroon kunwari ng immigration lookout kay Bangag. So ano nangyari sa investigasyon? Mga kababayan, kunyari itong si Ombudsman, ayan, ni-refer daw kunyari sa Ombudsman, chuchu. Then, ano sabi? Sinumite ng ICI sa Ombudsman ng affidavit, transcript at recordings ni Tambaloslos o ni Romualdez. At nilinaw ng referral na wala itong finding o conclusion of guilt or liability laban sa kanya. Nakita nyo? Alright, ito sa news. November 21, 24, 2025, ICI ay nirefer sa Ombudsman. So, paulit-ulit na lang to. Okay? At walang findings, di ba? Sabi ko sa inyo, Ombudsman pa rin to. Itong supplemental chuchu nila ngayong araw na ipinalabas. Kasi gagamitin ngayon, ihahabol nila sa SONA. Ano sasabihin nila? Yung findings nila, wala na naman, walang findings, walang conclusion na meron siyang liability o merong probable cause. Pero, nabanggit na o mababanggit na ni Bangag sa kanyang SONA sa Monday na walang pinsan-pinsan, walang kamag-anak. Kaya naman ang ating gobyernong Bangag ay minabuting imbestigahan si Martin Romualdez ng aking pinsan. Dito natin ipinapakita na ang gobyerno, ang ating gobyerno ay mayroong, ano tawag yan? Mayroong batas, mayroong
functioning na gobyerno sa ating bayan. Pero after ng SONA niya ay walang probable cause. The reason why ayaw nilang i-push sa Sandigan Bayan, katulad ng ginawa kay Senator Marcoleta, kay Mark Defensor na pinakulong ng mga Jutang Ginimes, na ang issue doon ay campaign funds. Whereas yung dito kay Tambaluslos, mga kababayan, ay 56 billion. You compare the alleged 56 billion pesos to 75 million pesos. Tungaw lang, tungaw na halaga. Nauna pa nakulong yun, dalawa. Mga kababayan, paulit-ulit na sinabi ni Zaldico, okay, na si, ang tawag dito, si Tambaluslos, si Bangag, ang sangkot dito, mga kababayan. Ano nangyari dyan? Fast forward, naghiring-hiring si Lacson. Alam nyo na yan, walang nangyari. Walang nangyari sa hiring-hiring kasi inabswelto lang nila, yung kanilang mga kasabwat. Yung mga alam nilang, yung katulad nila Diskaya, yun ang mga kinulong nila. Alright? Pero yung mga mastermind, yung utak, nakawala pa rin, katulad ni Romualdez, mga kababayan. Kaya wala yan, di ba? Dahil takot sila, dahil sinabi ni Romualdez sa kanyang video, ano sabi niya, I will not keep quiet anymore. I will not be the fall guy for other people's corruption. I will not go quietly and I will not go alone. Sa Tagalog pa, okay, anong sabi niya? Hindi siya, hindi lang isa. Okay, hindi lang siya mag-isa dito sa ano na to. Kung kumbaga, kung i-expound natin yung sinasabi niya, kung ibabagsak niyo ako or aanuhin niyo ako dito, gigipitin niyo ako, idadamay ko kayong lahat. Hindi ako tatahimik dahil ibabagsak ko rin kayo. Okay? Ibabagsak ko, idadamay ko kayo sa lahat ng mga issue sa korupsyon o pagnanakaw. Siguro kaya ganyan hanggang ombudsman lang at later on, ibabasura nila ito. After ng SONA ni Bangag. Right? Kasi wala, isang taon na to mga kababayan, no? Tapos ngayon, supplemental complainant, chuchu-chuchu, affidavit, eklabus. Sino maniniwala dito? Sino maniniwala na papanagutin na si Tamba? 1 year na. Mga kababayan, isang taon na. Nasa ombudsman pa rin? Basa niyo yung report kanina. Na walang liability, yung conclusion nila, walang guilt, zero, nada. Now ngayon, merong bribery, indirect bribery, plunder, laban kay Tambaluslos. Bullshit yan. Pinagluloko lang kayo, kaya kung ako sa inyo, manindigan na kayo. By the way, congratulations nga pala ha, sa ating aking kaibigan, Kate Binag, Doc Lorraine Badoy, Jason Sa, at iba pang mga respondents doon, kinasuhan ni Trillanes sa kaululan niya. So, nabasura ang kaso, okay, na panindak-nindak ng Bangag administration na gamit nila si Trillanes. And it's good, kahit papaano, may konting hostisya pa sa ating bayan. So, ayan, mga palangga, congratulations sa inyo, no? Kathy, alam ko naman yan na hindi magtatagumpay ang Bangag administration.